Hi guys, mga ka-wonder. Hapon na po rito. Kararating ko lang sa bahay. Medyo nagre-relax dito ako sa labas. Medyo long day tayo ngayon, busy day. Kaya anong oras na tayo nakabalik, nakapahinga. Tanyo, alas 3:25 na. Mga ka-wonder, medyo dito, samahan nyo muna ako mga ka-wonder, mga guys, dito sa pag-relax ko dito sa lumabas lang muna ako sa kwarto kasi siyempre pag diretso ako sa kwarto sa loob agad, tambay doon, parang walang ano ba, mas maigi na sa labas, fresh ang ano dito, kita nyo naman yung ano dito. Kaya mga ka-wonder, huwag sana kayo magsawang samahan ako ha. Ano ako talaga ngayon, sobrang pagod sa mga pasyente ko. Monday po dito ngayon, Monday, Lunes na Lunes, alas 3 na ng hapon. So kararating ko lang, kaya minarapat kong tumambay dito sa labas, mga ka-wonder, para naman medyo makapag-relax ang maayos. Punta sana ako kanina sa mga homeless, mga ka-wonder. Pero naisip ko, delikado, baka mamaya kasi maraming ano doon, mga homeless sa mga kalye doon sa mismong ano nila, tawag dito yung shelter dito. Napag-isip ko, delikado, baka may magalit ba na makita nilang nagvi-video ako, ganoon. So minarapat kong hindi na lang, kasi privacy nila talaga yan, mga ka-wonder. Kahit nasa sasakyan lang tayo, kung may makapansin na nagvi-video tayo, mamaya kung anong gawin nila ba. Kaya naisip ko din na marami naman ibang magiging content dyan kung mag-iisip lang tayo ng ibang ano, kasi kaysa naman sa ganun na delikado. Kaya minarapat ko na lang hindi na mag-ano ng ganun na ano. Kasi iniisip ko, mag-content ako ng ganun sana, bibidyohan ko yung mga homeless pero sa sasakyan lang. Pero naisip ko, delikado, baka nga may makapansin habang siyempre nagvi-video ka, nakahawak-hawak mo yung cellphone, naka-ganun ka, siyempre may makapansin yan, hindi natin alam, biglang magalit, batuhin tuloy ang sasakyan mo. Kaya hindi na. Di bale, kung meron talagang kailangan makausap na homeless, kasi number 1 yan talaga ang inaanong ko iniisip ko na pwede siyang kausapin, kahit naka-video tayo, naka-video siya ba, ganun, yun, pwede. Pero huwag papaalam muna tayo, siyempre, kasi kung ayaw, hindi pwede talaga yan, pilitin. Mamaya, anuhin ka lang, saktan ka pa, lumaban pa sa'yo, batuhin ka pa, or ano ba. Kaya mga ka-wonder, ingat-ingat din sa mga content ba. Kasi privacy muna at saka respeto ng masasama mo sa video habang ina-interview mo. Kaya naintindihan ko rin yung mga ganyan, mga ka-wonder. Kaya ito, relax lang tayo dito kasi medyo napagod ako sa araw na to. Medyo nice, kunting stress. Kaya humingi lang ako sa inyo ng na mga ka-wonder na samahan niyo ako dito para kahit paano mayroon ako kasama sa pagre-relax ko. Kasi kung sa loob, inuulit ko nga, kung sa loob ako ng kwarto kaagad, nood ng TV doon, parang nakakano na ba mga ka-wonder. Kaya gusto ko naman mapaiba dito sa labas. Ito mo, ito ang labas ng dito Ito ako sa nung may na to, damuhan na to, mga ka-wonder. Dito damo yung anong klaseng halaman yan na ginugupitan na para pumantay siya o mag-shape ng bilog. Dito lang ako sa labas ng kwarto ko, mga ka-wonder. Kung makikita nyo naman yun, yung mga bunga na yun. Yun lang, parang kararating ko lang, gusto ko lang mag-relax.
Punta sana ako ng ano ba, mga kawander. Nag-isip ako na kung saan ako pupunta para makapag-content ba. Pero nakakapagod na kasi. Kanina nga duman ako doon sa mga area ng homeless. Eh, inisip-isip po talaga, mahirap, delikado kung talagang mag-video-video ako doon. Maggaganong-ganon ako doon, video-video. Tapos may makapansin ba ng mga alert pa na homeless, eh, bigla tayong, siyempre magagalit siguro yun, baka tayo biglang ano yun eh, batuhin. Kaya hindi na. Dito na lang, okay naman dito, samahan nyo lang ako mag-relax mga ka-wonder. Maligaya na ako sa ganyan, pag ano. Kasi lakad-lakad dito, kung ano lang, para naglabas lang ako ng tinatambayan ko mga ka-wonder. Yan o, lamisa konti. Tapos ayan o, yung nagtatambayan ko. Dito lang yung kwarto ko, yan. Yung pintuan na yun. Tapos nga, yung mga bunga na yun, nakikita nyo naman lagi yan sa ano ko. Ayan na, ano ko, mag-relax muna. Ano konti. Kaya, huwag kayong magsawa mga ka-wonder sa pag-sasama sa akin. Magkwentuhan lang ba tayo? Wag na yung kwentong batibot. Kwentong seryoso naman na tayo. Yung talagang may sense naman na kwentuhan. Kasi hinahanap-hanap din natin yan mga ka-wonder, di ba? Yung sincerong usapan, lalo pagod ka, galing sa trabaho. Kasi ako dito mga ka-wonder, nagsusulo ako rito. Although may mga kapatid ako rito. Pero siyempre may kanya-kanya silang obligasyon din sa buhay. May kanya-kanya silang mga pinagkakabisihan. Eh tulad ko, pagkagaling ko sa trabaho ng trabaho, pag uwi dito, mag-isa lang ako. Yan, relax. San? Nahiga agad ako kung talagang masakit ang mga katawan ko. Kaya medyo ano na lang konti. Kasi dito sa kailangan laban lang. Patibayan ng loob dito. Swerte mo kung yung pamilya mo nandito na. Siyempre, mababawas-bawasan na yung kalungkutan mo mga ka-wonder, di ba? Pero kung nag-iisa ka lang dito, although meron kang mga kapatid, iba rin talaga yung talagang pamilya mo na yung asawa mo, mga anak mo, mga apo mo, gano'n. Kasi yung mga kapatid mo, siyempre may kanya-kanyang buhay na rin yan eh. May kanya-kanya silang partner, may pamilya rin sila dito. Kaya hindi yan palagi kayong magkakasama. Although nagkikita-kita rin kami, nagsasama-sama rin kami. Pero hindi naman talagang halos araw-araw. At saka mas maigi nga yun mga ka-wonder eh, para sa akin. Yung hindi kayo araw-araw nagkikita-kita ng mga kapatid mo, ng mga kamag-anakan mo. Kasi nandoon yung nagkakasawaan agad. Maganda nga yung medyo bibihira kayo magkita-kita ng magkakamag-anak. Kasi nandoon tuloy ang pananabik sa isa't isa. Diba mga ka-wonder, kung sino dyan ang maniniwala sa mga sinasabi ko. Di bali sa pamilya mo, yung talagang asawa mo, mga anak mo, na nandyan kayo sa isang bahay, normal yun, siyempre. Pamilya mo talagang yun eh. Kung matatawag mong midget family mo yun eh. Bagan next of kin. Pero yung mga kapatid mo, although pamilya mo rin yan, pero iba na yun kung nagkakapamilya na rin sila. Dahil may kanya-kanya na rin silang mga obligasyon, mga anak sa anak nila, mga anak nila, mga partner din nila. So, nakakaintindi ako ng ganyan. Kaya, naintindihan ko rin yan na ako, sanay naman din ako mga ka-wonder na nag-iisa mula pa noon nung siyempre nandito ako sa ibang bansa eh. Kasi iniisip ko lang mapatapos ko lang yung mga anak ko lahat, talagang kawalan ko ng puong may kapal, magre-retiro talaga kaagad ng maaga. Ayaw ko rin talagang hintayin pa ng matanda na tayo saka pa tayo magre-retiro, hindi na. Mapatapos ko lang yung mga siguro another kahit 5 years
Awa ng Diyos lang, awa ng Diyos. Baga ano rin ako, re-relax din. Kasi matagal na rin ako mga kawander nangingibang bansa. Tsaka solo flight talaga ako. Although yun nga sinasabi ko, dati nandito yung papa namin, yun, nakakabanding-banding ko rin yun. Tapos yung mga kapatid ko. Pero iba talaga yung inuuwian mo ba mga kawander, pag uwi mo, yung inuuwian mo, talagang asawa at mga anak mo nandoon, lalo na kung may mga apo na kayo na nandun din, malilibang ka rin ba, dadagdag saya sa ano mo. Ganun lang yun mga kawander. Pero ako, ano lang ako dyan, sanay na rin. Pero at andun pa rin yung hahanap-hanapin natin yun, lalo na pag uuwi tayo ng bahay. Di ba? Ako, pag uwi ko ng bahay, palaging walang tao, solo talaga ako. Meron pa nga mga kawander, kwento ko lang sa inyo, may bahagi ko lang sa inyo ba. Yung dun sa isa ko pa rin kapatid, hindi dito sa tinanuhan ko, kasi dalawang kapatid ko rito mayroon isa doon na na minsan pag uuwi ko, yung gabi na ako natatapos trabaho, mga alas 7 ng gabi. Noon, yung meron akong long hours sa pasyente, 7 to 7, ganun. 7 ng umaga ang start hanggang 7 ng gabi. Naranasan ko mga kawander pag uuwi ko. Minsan, tahimik na yung bahay, patay na yung mga ilaw. Siyempre, nagpapahinga rin yung mga kapatid kong yun, pati yung partner niya, ganun. Tapos, kasi yung bahay din na yun, ng isa kong kapatid dito, nursing home din, group home tawagin dito. Siyempre mga pasyente tulog na. Kaya naanohan ko yung sabi ko nga, itong masakit sa mga OFW na pag uuwi nila lang tinutuluyan nila, tahimik na, madilim na. Kaya no choice ka kasi nandito, hiwalay ka sa pamilya mo yung sa asawa at mga anak mo So siyempre, may kanya-kanya nga silang ano rin yung mga kapatid mo na tinutuluyan ko dito. Pero minsan, swerte ko pag nauwi ako na mga gising pa sila, may maliwanag pa yung bahay, tapos magkakasiyahan pa kami. Pero kung may trabaho ka na bukasan, wala, malabo yan magkaanuhan pa, magkasiyahan. Kasi siyempre, isipin mo na lang yung pahinga. Pahinga mo na lang, isipin mo, tapos kinabukasan, trabaho na naman, babangon ka ng maaga. So, parang siyempre, kaya tayo nandito nga para maghanap buhay para sa ating pamilya. Para unang-una sa mga anak natin na mapatapos natin silang lahat sa kanilang mga pag-aaral, matustusan natin ang ating mga obligasyon sa kanila. Diba mga kapartner? Bilang padre de pamilya, kailangan maging matibay tayo, diba? Mga kawander. Ganun lang yun So, ano lang yan? Sabi nga, tiis-tiis lang. Makakaraos din tayo siguro walang araw sa pangungulila ng pamilya. Kasi siyempre sa ngayon, solo flight ako rito. As solo na yung asawa ko at mga anak wala dito. Pero may mga kapatid ako rito. Gaya nga ng sabi ko, yung papa namin dati nandito pero 2 taon lang mahigit. Umuwi na kasi may edad na rin Pero mo, 80 plus na yun, 83. At saka na ano pa dito, nagkasakit dahil nga nahulog yun Nahulog yung saigaan niya. Kaya medyo, imbis na dati-rati, nakakasama niya sa amin ng kasi nakakalakad pa siya ng walang walker, hindi naka-wheelchair. Nung na-disgrasya yun nung last year lang, hindi yata last year, mga 2023 pa yata yun. Na-disgrasya, nahulog sa niya. Yun, parang nagkaroon siya ng findings ng doktor nung dinala namin sa hospital. Hindi naman na-stroke, arthritis sa lieg dito na siya. Kaya hirap siyang lumingon dati, tapos hirap siyang naapektuhan yung paglakad niya. Mga kawander, naapektuhan. Kaya ganun.
Hanggang sa tumagal-tagal, nakaano rin siya dito ng 1 taon pa. Yun, medyo okay na siya makalakad, pero may walker na, may nagwo-walker na siya. Minarapat na lang niyang umuwi. Kaya sabi niya gusto niya doon sa Pilipinas, sa amin. Kasi siyempre alam niya matanda na siya, ayaw daw niya rito na abutan siya ng kunin na siya ni Lord. Kaya isip-isip niyang dyan na lang sa Pilipinas, umuwi na siya. Kaya mga kawander, inayos ko yung camera ko kasi yung lagayan ko ano pa lang to eh. Kaya gusto ko makabili rin ng ng handle ko ng or tripod ba. Kasi itong lagayan ko yung sa pangkotse to eh, yung may padikit, yung pandikit sa nilalagay sa dashboard. Kaya minsan pag tinatanggal ko rito sa lamesa, nadikit siya kaya ako eh. Ganun lang mga kawander, inaano ko lang kayo. Salamat sa pagsama nyo sa akin, sa pag-relax kahit ilang minuto lang kasi rin sa tulong din yan sa akin pag nandyan kayo kasama ko. Dito ko ilalagay ulit naman saan para makita nyo ako. Para kahit pa paano mga kawander, mayroon din akong nakakausap, nandyan kayo. So malaking bagay din tong naisip kong mag-vlog na nga lang din ako. Kasi tulad ng mga nakikita ko sa mga vlogger na mapanood ko, na-enjoy rin naman nilang sarili nila. Kahit pa paano. Sabihin nilang parang baliw nga kayo kausapin mo yung cellphone or yung camera. Pero sa mga viewers natin, kayo mga manonood ko, parang ako rin yan pag nanonood ako ng mga vlog. Parang sa naisip ko rin, siguro, siyempre, kung sila lang mag-isa doon sa content nila, sa lugar, o siyempre, kausap nila habang sasalita sila, yung camera nila, o yung GoPro nila, o cellphone nila, di ba mga kawander? Ganun lang naman yan eh. Kaya maisip lang ng iba na salita ako ng salita rito mag-isa, kaharap ko kayo, nasa yung video ko, yung camera, cellphone ko. Pero kayo sa mga nanonood dyan, maintindihan nyo rin ako. Parang kayo na rin, siyempre kayo na rin ang kausap ko, di ba mga kawander? So ganun lang yun. O ito, tatanggalin ko na naman yung pinaglagyan ko ng cellphone ko. Nadikit kasi to, kaya dapat makabili ako ng tripod ba or handle talaga ng cellphone. Saka na ako bibili ng GoPro pag talagang iniisip ko hindi muna kasi ko muna yung ako. Kaya yan iniikot-ikot ko lang kayo mga kawander, relax. Nakakaroon naman kanina sa kakaupo. So isip ko tayo nga muna ako para makapag-stretch ba. Para ito ang labas ng namin, nakita nyo naman to sa mga una kong vlog. Dito. Ito, nag-relax lang ako mga kawander para naman kahit paano pahinga ba konti. Yan, upo na naman tayo para inaayos ko lang yung camera ko. Kaya natatakpan minsan ang ko. Natatakpan dahil inaayos ko yung camera ko. Natatakpan ang kamay ko. Pero okay lang yun. Makakabili rin tayo ng katagalan ng mas maayos-ayos na na pang vlog. Siya pala mga kawander, natutuwa ako. Mayroon lang akong isang view o isang content. Kumain ako sa isang Filipino restaurant, yung title. Biro mo mga kawander, mayroon na akong ads. Ewan ko kung anong niyan, epekto niyan. Nagkaka-ads na siya, mayroon na siyang kahit hindi pa ko monetize. Kaya malaking pasalamat ko rin, sabi ko. Kasi ang isang content ko na yun, na kumain ako ng ang title nga, Eating at the Filipino Restaurant. Basta nakain ako dun sa isang restaurant dito ng Filipino restaurant. Umabot agad siya ng sa 2 days lang natuwa ko. Parang na rin ba ako sa ka-vlog ko, parang yung effort ko unti-unting nagbubunga. Nagkaroon siya ng mga views kaagad ng marami. Kaya nagkaroon siya ng ads. Nagkaroon siya ng tatanggalin ko na naman ng mga kawander. Nakadikit talaga siya Nagkaroon siya ng maraming views. Kaya siguro naisip ko, siguro pag marami kang viewers na sa isa mong content, nagkakaroon na siya ng ads. May commercial na. Kaya sabi ko, salamat naman, nagkakaroon na ng commercial. Unti-unti yung ko.
Kaya sana mga ka-wonder, wag sana kayong magsasawa sa kakapanood ng mga ina-upload kong videos. Nagsusumikap naman ako mga ka-wonder na mabigyan ko kayo ng maganda-gandang content soon, balang araw. Kaya medyo na ano ako kung saan ako pupunta, para naman yung isang content ko nga mga ka-wonder, kung napansin nyo na pumunta ako ng isang park na overflow yung lake, yung tubig. Madumi pala siya, nakita ko sabi, dumi pala ng ano na yon, yung park na yon. Pero at least pinasel ko lang din kayo naman doon para i-compare nyo yung unang vlog ko sa park na sabi niya maaliwalas, maganda, saka walang lake, kaysa nung pangalawang vlog ko na park din na may lake pero overflow siya, umaapaw, madumi. Yung minsan naapak ako na may tubig na, yung ganun. Pero intindihin nyo lang din mga ka-wonder, kasi ano rin yun dito bihira naman lang yan umapaw yun Nataon lang yun, nang pumunta ko doon mga ka-wonder, apaw yung tubig. Pero masaya din naman, di ba? Malawak ang park, marami ring nakakatuwa yung mga pato, yung mga gansa, kung napapansin nyo yun. Kaya ano lang yun, pero napansin ko talaga madumi yung park kasi nga sa tubig, umapaw. Parang nagkaroon ba ng yung daanan, nagkaroon ng hindi maganda lakaran kasi nga sa tubig. Ganun lang yun, pero okay lang mga ka-wonder. So siguro maya gusto ko na rin Omega nood ng mga ibang rin, mga nag-vlog nanonood ako sa TV para kahit paano rin, relax ba. So muli mga ka-wonder, magpapasalamat ako sa inyo sa wala niyong sawang pagsuporta sa akin, sa aking YouTube channel, at wag na wag po sana kayo magsasawa sa kakapanood lagi sa mga ina-upload kong video. Pagsusumikapan ko po mga ka-wonder, nakakakuha rin tayo ng maganda-gandang content balang araw. Inaano ko lang ang utak ko kung saan maganda. Wag lang maalagay ako sa alanganin tulad kanina sa mga homeless. Talagang napag-isip-isip ko talaga, napagtanto ko na wag, delikado, kasi baka nga talaga may makakita na nagbi-video ako, ganun. Biglang batuhin ang nasakyan natin. Marami pa naman sila mga ka-wonder sa dinaanan ko na yun. Ang talagang iba, kumbaga sa atin, mga balasubas siguro yung mga barambado. Kaya mapasubo tayo roon. Privacy nga naman nila talaga yun, na binibidyoan sila ng walang consent ba nila, walang paintulot nila. Kaya siyempre public yan, makikita sila sa ano na talaga yun mga ka-wonder. Pero hayaan nyo at magsusumikap ako, mag-iisip talaga ako ng magandang content na makabuluhan naman, hindi naman panoorin. Parang may sense ba, yun ang inaano ko, makaka-appreciate ng mga viewers, makaka-encourage, makaka-convince ng mga viewers na lalo pang manood sa mga upload kong videos, di ba mga ka-wonder? O sige, muli nagpapasalamat ako sa inyo mga ka-wonder ha. Maraming salamat talaga sa walang sawa niyong panonood sa aking mga videos. God bless po mga ka-wonder. Maraming salamat sa sinamahan niyo ako, nakapag-relax na ako kahit paano dito sa labas. Dito lang naman ako nag-aano muna. Medyo okay pa naman ang weather dito. Hindi masyadong malamig, hindi na mainit. Kaya